Viva la Birhen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Nagbabalik tayo para sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria at muli kasama natin si Father JP dito sa ating podcast ngayon. Hello, Father. Hello po, Father Nantes. Salamat po. Viva la Virgen. Kapayapaan ho sa inyo aming kamanlalakbay. Kamusta na ho ba kayo? Salamat ho sa lahat ng nag-alay lakad, lahat ng dumalo sa opening ng ano yun? Pilgrimage season ng Antipolo Cathedral. Mga Amen po. kamanlalakbay, kasama po muli natin walang iba kundi ang pinagpipitagang ama ng mga shrines, kahit Rizal Shrine. Mga kamanlalakbay, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating kamanlalakbay. Welcome po. Ngayon po ay second episode po natin ng Pueblo Amante de Maria para po sa Shrine ng Our Lady of the Assumption, ang katedral po ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Ang layo po ng ating pinuntahan, Fathers. Yes, babalik tayo ngayon, Father JP at Brother Ivan sa Leyte. At i-welcome po natin mga kamanlalakbay, si Reverend Father Mark Vincent D. Salang. Hello po, Father. Hello po, Father. Viva la Virgen! Father Nante, Father Vincent, Brother Ivan, tuloy ho natin yung kwentuhan. Ano ho, medyo maikli lang kasi yung kwentuhan natin nung nakaraan. Pero maganda hong palalimin ho natin. Ano ho ba yung kwento tungkol sa pagiging dambana ng simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción de Maasin? Paano ho ba nakamit ng simbahan ang title na pagiging dambana o shrine? Gaya po ng nabanggit natin sa last episode, year 1771 po kinultivate or nag-cultivate na po yung devotion sa Our Lady of the Assumption sa lugar po ng Maasin. At sa katunayan, ang parokya ng Maasin, siya ang patrona. Ang 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 nakita ko po sa kasaysayan, lahat po talaga ng protection, lalo na po sa mga calamities. Kami po ay suki ng mga bagyo dito po sa Southern Leyte, sa Maasin. At lagi po nilang sinasabi na ang mahal na Birhen po, ang mahal na patrona, ang nagpuprotekta sa amin. Pero ang isa sa mga pinakamagandang parte ng kasaysayan ng debosyon sa kanya is panahon ng World War II. Alam naman po natin kung anong nangyari at sa takot po ng mga tao, kanila pong inilikas ang ivory image ng mahal na patrona at dinala po doon sa kuweba sa bundok. Yun po ngayon kilala po sa tawag na Monte Cueva. At simula daw po nung dinala ang mahal na Birhen doon, marami daw pong mga milagrong nangyayari, mga kagalingan sa sakit, mga dasal na ipinagkaloob, at marami pang iba. Sinasabi nga nila na ang meron dong sibol, spring, ang tawag nila doon, tubig sa Birhen o tubig ng Birhen. Kasi daw yung tubig na yun ipinagkaloob ng Birhen sa kanila para magbigay ng nourishment sa kanilang paglalakbay and at the same time kagalingan and comfort na galing sa Birhen. At mula doon, after the World War, ibinalik ang imahen sa katedral. Importante siya sa kasaysayan ng debosyon dahil in year 2009, ang Monte Cueva as ang lugar kung saan nagsimula ang maraming milagro, ang maraming debosyon, bagamat alam na nating lahat na ang original na simbahan, ang katedral ngayon, ay ang pinaka-headquarters ng debosyon ay ipinoklama ng ating obispo, si Bishop Cantillas, as the Diocesan Shrine of the Precious Blood and of the Our Lady of the Assumption. Kasi nga doon nagsimula ang mga milagro at kada piyesta niya, isa pa yun sa mga pinupuntahan. Imagine niyo yung mga nagpuyat, naghintay sa mga activities na magsisimula sa alas 12 ng gabi, aakyat ng madaling araw doon sa kuweba, magtitirik ng kandila, magsisimba, at bababa para sa alas 10 na misa pontifical sa katedral. Pero
after more than 10 years or around 10 years, napansin namin na sa huli, kahit pa importante ang Monte Cueva sa debosyon sa mahal na patrona, ang araw-araw na binibisita ng mga tao ay ang kanyang dambana na nasa sa maasin ang simbahan ng kanyang altar, day in, day out, kahit nga po umuulan o kahit ano pa pong sitwasyon, talagang sa simula ng araw at sa katapusan ng kanilang araw, dadaan sila. At dito po sa pamamagitan ng petisyon ng mga tao, ng mga deboto, kasama po ang parokya, parokya din po ang katedral, idinidesisyonan po sa ating pamahalaan, sa ating obispo, na i-transfer ang title ng shrine galing sa Monte Cueva papunta sa original at lumang simbahan ng Maasin at ang proklamasyon ay nangyari last August 14, 2020. Yun po ang storya ng debosyon at kung bakit parang may dalawang dambana or dalawang shrine dahil isang shrine ang patrona. Pero kung babalikan nga po natin ang kwento, makikita po natin kung paano sila connected. And even sa practices ng mga tao, lalo na po yung mga medyo matatanda na, talagang sa araw na yun, bilang pagpapasalamat sa Birhen sa mga milagro niya, talagang aakyat sila sa kuweba. Hindi po madali. Ako po ay kung makaka-excuse po ako na umakyat sa kuweba, minsan po talaga nag-i-excuse ako. Pero sa kanila, it's part of the feast day of the Virgin to visit the shrine, thank the Lord there, and babalik sa katedral para doon naman nila tapusin o ipatuloy ang pag-celebrate nila ng fiesta at ang kanilang debosyon. Yun po ang kasaysayan ng pagkatayo sa shrine. Thank you, Okay. Father. Para pala yan sa Antipolo, nilikas din siya ng panahon ng Hapon. Po. Nakakatuwa po Brother, na iba na patanong natin kay Father. natuwa lang din po ako dun sa kwento ni Father kasi meron na pong pilgrimage route. Di ba, no? Talagang meron na parang normal na talagang yun yung talagang pinupuntahan ng tao. Alam nila na doon pupunta. So nakakatuwa po yun, no? Talagang meron na pong panata ang mga tao po dyan sa Maasin. Fathers, maganda rin po malaman po natin kasi ito po palang inyong shrine ay katedral din po. So talagang ito po ay marami po talagang taong pumupunta. So ibig sabihin po noon, yung buhay liturhiya po nito ay medyo kakaiba. So gaano po ba karami yung pagdiriwang po dyan ng mga sakramento na mahalaga po sa dambana, yung ating misa at kumpisal, at paano po nag-iimbita ang dambana upang mas lalo pa pong marami ang magsimba at mangumpisal po dyan sa inyong dambana? On a Sundays po, kung hindi po ako nagkakamali, ako bibilangin ko po, there are 12 masses sa cathedral po, sa cathedral church, sa shrine po on Sundays. Ordinary po yun. Minsan po may mga sinisiksik pa po na misa, lalo na po may mga special occasions. On weekdays po, meron po ang pinaka mababang number of masses, 3. On special days of devotion, 4, at in between pa po yun another. Ang mga taga-Maasin po, ang mga naglilingkod sa dambana, mahilig po sila sa misa. So maraming request of special masses po na isinisingit namin. So ang dambana po natin ay nagse-celebrate, nag-offer ng mass. Ang pinakamababa po is 3. On a regular basis po, 5 masses a day. Before the pandemic po, ang confessions po namin every after the mass. Napansin po namin na kailangan po yun ihinto. Alam po natin kung anong nangyari. Pero sa pagbabalik po, naglagay na kami ng mga schedules. Pero ang schedules, daily pa din po, at strategically placed kung kailan po malapit sa misa, either before or after the mass. May mga panahon po na ang confession, may mga araw is after the morning mass, lalo na po pag weekends, Saturday po. And then may panahon po na noontime at may mga panahon po na pagkatapos ng opisina sa hapon. Pero daily po ang confession sa ating cathedral, ating cathedral shrine. Amen. Salamat po, Father. Father, ayon po sa aspeto ng mga dambana, hindi lang po to shrine para sa devotion.
ito po ay para din sa misyon at aksyon. Ano po yung mga charitable activities na ginagawa sa ngalan po ng Mahal na Birhen Father? So, mabuti po sigurong simulan yung karakteristik po ng mga deboto ng mahal na ina, ng mahal na patrona. Una po, gusto ko po maintindihan po ninyo na hindi po ganun kayaman ang lugar po namin dito. Ang tawag ko nga po dito minsan ay parang nasa dulo po kami ng mundo. Um, ang travel pa lamang po ay mahirap na at hindi po pareha karaming resources dito po compared sa ibang lugar. Pero ang napansin po namin, talagang very generous ang mga deboto, lalo na ang mga taga-maasin pagdating sa simbahan. And nakita natin 'yon dahil nga para sa kanila ang katuwang nila ang mahal na Birhen, at sa tuwing ang mga dasal nila ay sinasagot sa pamamagitan ng mahal na patrona, they are giving donations, and those donations are used depende sa mga pangailangan. Katunayan po, Father, ngayong mga panahon na to, nasa period pa din kami ng recovery from Odette. Talaga naman pong na-devastate po kami kahit nga po ang aming dambana nawala ng bubong, pero dahil nga po sa mga pagtulong ng mga tao, naibalik na po ang bubong ng dambana. Pero pagdating po sa ministries, ang inuuna po natin ngayon sa ngalan po ng Birhen, ipinapaayos po natin yung mga bahay ng mga deboto. Inuuna po natin ang kanyang mga deboto. And we are giving them work sa cathedral po, Cathedral Shrine as of now. Tumutulong sila sa pangangalaga ng shrine, and they receive a little support from the shrine. At ang isa po sa mga programa, hindi lamang po sa shrine sa dambana natin, kung hindi sa buong diocese, ang tinatawag namin, version namin ng Alay Kapwa program. Every fourth Sunday, matanda, bata, may trabaho or wala, mag-o-offer po kami ng alkansya. Iba-ibang isang sukat po, yung iba malaki, yung iba po talagang maliliit po. Depende po sa kakayanan. At ito po ay intended para po sa pastoral works, pastoral projects ng that particular church. So dahil pinapractice po namin sa lahat ng mga parishes dito sa diocese. Pero bago ko pa po nakausap si Bishop, bago pa siya humarap sa BEC Congress ng diocese, at ang sabi niya, ang striking dahil sa dambana, sa Cathedral Shrine, doon pinakamalaki ang Alay Kapwa program. Meaning, they are really supporting not only the pastoral but the social responsibilities of the Cathedral Shrine. At ginagawa po namin ito lahat sa ngalan ng mahal na patrona. Thank you po, Father. At Fathers, Brother Ivan, tutuloy muna natin ang ating kwentuhan. Papapasukin natin ang ating lay sharer. Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ating mga kamalalakbay. So ngayon po, muli makakarinig po tayo sa isa sa mga lay sharer po para po dito sa ating dambana ng Nuestra Señora de la Asunción sa Maasin. So muli po, wala po ulit ang Baasis Brother. So ako muna po ang gaganap po dito sa ating segment po na ito. At tayo po ay talagang blessed dahil may kasama po tayo ngayon na isang lay sharer. Ayon po sa pong research, siya po ang Pangulo po ng Sangguniang Laika ng Pilipinas sa Diocese of Maasin, at siya po ay walang iba po kundi si Dr. Jerome Paler. Viva la Virgen po, Doc, at kapayapaan po sa inyo. Viva la Virgen naman, brother. Thank you for inviting me to my podcast. And really, I'm also a very good fan of Our Lady of the Assumption. Amen. Opo. Amen. Okay po. So para po magsimula po sa Ivan. ating kwentuhan, so paano po kayo nagde-devotion po sa Nuestra Señora de la Asunción po ng Maasin? Actually, I was born a Marian kasi when I was born in Maasin, nandun na ang dambana ni Mother Mary. So from early childhood, yung early catechism,
I was raised in a Catholic school. Yung mga virtues talaga ni Mother Mary ang natutunan ko. And I don't think Father Vincent knew this, but when I was in high school, I was serving the church as an acolyte for the whole of high school, first year to fourth year. At on my heart, hindi ko naman gusto magpare, but I just really want to be with the mother. Kasi andun yung yung Mama Mary sa simbahan. And so along the way, as I grew up, I had my devotion grew also, and so ngayon nga, I am a daily communicant, and I also pray the rosary every day. And everything, I am a doctor by profession, but I am also a volunteer practitioner. And in everything, every organization na sinalihan ko, I always introduce Mama Mary to them. And I also bring them to even secular organizations. In fact, nung 2016, when the new president took over, there was a skyrocketing of mga drug surrenderies. So at that time, as early as 2016, even the government is in a quandary what to do with them. So together with my parish priest, of course, Father Vincent, we took on the challenge. So naggumawa kami ng community-based rehabilitation. And yeah, although I'm a doctor, drug rehabilitation is a Greek to me. Kasi ibang specialization yun. But what we did, yung program namin is a 6 months program. But it is based on the virtues of Mama Mary. So I introduced to them, yes. And for 2016 until before the pandemic, 2020, we were able to graduate almost 400 drug dependents. And for the 400, I think it's only about 6 who did a relapse, yung bumalik. At saka I think it's less than 10 naman ng so I mean, may parang ang life ko is katuwang na ni Mama Mary. Nakakatuwa po marinig po yun. So nakita po natin yung devotion po sa Mahal na Birhen. Hindi lang po talaga umaabot po sa within the corners of the church. Ito talaga ay laganap, nag-i-spread hanggang sa lahat ng aspeto po ng ating buhay po, no? Yan, nakakatuwa po. Doc, so isa pong maganda rin po nating malaman po is yung sa inyo pong personal na buhay, sino po para sa inyo itong Nuestra Señora de la Asunción po ng Maasin? Actually, for me, I really admire her because she's an parang hallmark or epitome of compassion, patience, perseverance, resilience. So just imagine the life of Mother Mary during the Passion of Jesus. Kita ko, gano'n siya ka-strong. That's why I really look up to her. While he is maybe a feminine representation, but I think ito lang talaga na hindi kaya ng mga lalaki. I mean, I think she is much stronger. Her presence, her expressions, especially the love. Yung nakita ko siya talaga second mother. Because, yes. So that's why sabi ko nga, I would like to add kanina. Today we are also one of my pastoral mission is to gather the LGBTQ or the PSSA persons with same-sex attraction. And just the same, everybody is looking away kasi paano ba ano ba ang gawin? So sabi ko wala namang module ng ganun eh. Sabi ko let's again follow the virtues of Mama. And initially naman, we have been into 3 months na, okay naman yung yung acceptance nila. I touched the feminine part of Mama Mary and I shared it to them. And I think it's also positive. So, meaning, ang akin talaga is Mother Mary is really
uh, model mother to a son to us, especially the mga Simons. Talaga po palang nakita po natin, no? So talagang yung challenge po, no? Nakikita po natin yung imahe po ng Mahal na Birhen bilang po talagang epitome of compassion, of virtue. Ayan, nakakatuwa po talagang malaman po natin yon mula po sa inyo, Doc. Ngayon po bilang huli po, yung pong sa experience po ninyo ng pagdedebosyon po sa kanya kapag pumupunta po kayo doon sa shrine, sa katedral. So ano po yung parang may maikikwento po ninyo na parang karanasan po na parang para po sa inyo yung po ay talagang espesyal at yung po ay pinanghahawakan po ninyo na pagdamay po sa inyo, pagsama po sa inyo ni Mama Mary bilang Our Lady of the Assumption po. Okay. I think there are so many things about the experience, but I would like just to highlight dalawang instances. Yung sabi nga ni Father Vincent kanina na yung Southern Leyte or Maasin is parang the seat of calamity or parang seat of typhoons. Kasi nandun kami sa typhoon belt. Now, when Yolanda happened in 2013, it's only Maasin, I mean, the whole of Southern Leyte. It's the only province na hindi talaga na-devastate of the 6 provinces of Eastern House. So, sabi ko, andun kasi siya eh. And we look up to her talaga every time na may ganun mga calamity. Now comes Odette. And again, we were devastated. Really, no? We are on ground zero talaga. Pero ang sa akin lang, na nakita ko, my observation, yung wrath ng Odette, yung how she is very devastated. Zero casualty kami. Yung Yolanda, maraming patay. Yung ibang bagyo, maraming patay po. And that event na Odette wreak havoc sa Maasin. Zero casualty. So again, ano pa rin na si Mama Mary pa rin ang nagprotekta siya. So, kaya nga, hindi na ako, lahat ng deboto sa Maasin. I know nobody else there. Sabi namin, probably Odette, Mama Mary allowed it for us to parang renewal ng faith namin or especially coming out from the pandemic na medyo nalayo yung mga tao sa simbahan kasi ngayon close to mga churches. So parang sabi ko parang culmination ng pandemic dumating si Odette in a renewed of faith. Indeed, Mama Mary is always there. Andyan talaga siya. So, yun nga, sa bahay nga namin, yung bahay namin is located on top of a hill. So, dumating yung Odette, sirang-sira pa lang yung bahay. So, everything is flying, yung mga furnitures, mga tables. But lo and behold, the image of Mama Mary on a, yun na siya made of, yung ano lang, very light material, plastic, yung gano'n. So everything is flying except her. So during the onslaught of Odette, talagang sirang-sira ang bahay. Nakita namin, andun lang siya. And sa likod niya, andun kami. 40 of us, and glasses are flying around, and nobody na-injured. So yun, yung parang I always knew na andun siya. So that's why ay nila ako lahat ng tao. You can feel it if you visit her in the cathedral. That's why daily communicate. Not that it's an obligation. But I really wanted to be with her. Galing po, no? Talagang doon po natin mararamdaman yung pagtawag po talaga ng mga tao sa kanya bilang patrona. Talagang patrona po talaga. Yes, talaga. Talagang protectress po talaga. Tagapagtaguyod po ng sambayanan po dyan po sa Maasin. Thank you so much po, Dr. Jerome, sa inyo pong pagbabahagi. Kami po talaga ay tunay na na-inspire po sa mga bagay po na binahagi niyo po sa amin. At ngayon po muli po tayo magbabalik sa atin pong talakayan. Kasama po si Father Nante, Father JP at Father Vincent at syempre po ang inyong lingkod.
Viva la Virgen po, kapayapaan po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Salamat po, Dr. Jerome, sa iyong sharing. Napakasarap naman yata na mayroong isang masipag na doktor na nagsaserve sa dambana ng Mahal na Birhen na Maasin. At Father JP, Father Vincent, Brother Ivan, tuloy na po natin yung ating kwentuhan para sa ating last episode. Father JP, ano tanong natin ngayon kay Father Vincent? Yan. Father Vincent, bukod po sa mismong simbahan, ano-ano pa ho ba yung mga facilities na mayroon ng shrine sa ikaunlad ng kultura, sa catechesis, o lugar kung saan mas lalo ho makikilala ng mga deboto ang Nuestra Señora de la Asunción de Maasin? Aside po dun sa Father JP, aside po dun sa mga very basic po na lugar para sa confessions, mga pastoral centers, at saka parang areas where pilgrims can rest, can stay. Ang isa po sa aming ipinagmamalaki po noon, ngayon po ay dahan-dahan pa po namin itinataguyod pong muli ang museo ng katedral. Ang nakita po natin dito, kasi po habang marami pong nagbabago, ang tawag ko po dito sa ating panahon ngayon is a sort of a culture of just disposing things. Ang ginagamit ko pong image dyan lagi ang electric fan, ventilador. Sa unang panahon po nakita ko po ang aking mga lolo't lola, kahit po ang mga tiyo tiya, na kapag ang electric fan nasira, talagang ipapaayos nila yan at ipag nagmamalaki nila na yung aking electric fan 15, 20, 30 years or more. Sa ating panahon ngayon, ang nangyayari po ay ang ventilador kapag nasira ang electric fan, talaga pong itatapon na, isasantabi na at bibili na lang ng bago. Kadalasan nga po dahil po sa mga hindi magagandang quality ng mga produkto, mga electric fans, napakabilis po natin magpalit. Pero po ang museo po ng Katedral Museo ng Dambana, na doon po yung mga relics of the past related sa devotion and sa liturgy ng katedral, na makikita natin dito na sa mahabang panahon, ito ang pananampalataya nating mga Katoliko, konkretong ekspresyon ng pananampalataya ng mga deboto ng Birhen, ng mga maasinhon, at ito po ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi natin kailangan palitan, na kailangan nating tanggapin, kailangan na we have to let it grow, nurture it, and then pass to the next generation. At yan po ang para sa atin ang pananampalataya at pagdebosyon sa mahal na patrona na makikita natin sa ating museum. Unfortunately po, ang Odette po talagang winasak po niya kasi po ang ating museum is an old sisters convent. For some time po, matagal-tagal po nagserbisyo ang mga Benedictine sisters po dito. At yun po ang kanilang tahanan, lumang bahay po, lumang kumbento. Nasira po ng bagyo, ngayon po ay dahan-dahan po natin itinataguyod. Isa po yan sa mga facilities na kung bibisita po kayo, maganda po na mabisita nyo. Hopefully soon we can open it again. Ang isa po, na-inspire po kami ni Father Nante kasi napakaganda po ng crypt chapel po, crypt church ng Antipolo Cathedral. Isa po natin, nagpaplano po, actually nakatayo na po yung structure dahil po inspiring talaga si Father Nante, na ang tawag po namin Santuario de la Asunción. So ito po yung pinaka-pilgrim center talaga, extension po ng cathedral, kasi po kung maraming deboto o iba-ibang grupo, pwede po silang makapag-celebrate ng Mass or different activities in different parts of the church, and also it's devoted for silent prayer. Pero dahil si Father Nante ang inspiration, ang Antipolo Cathedral, ang dulo nito is what we will call the Chapel of the Dormition or the Bishop's Crypt. Dahil dito po namin ilalagak ang aming mga hopefully not too soon, Chapel of the Dormition, para din po ipakita ang isang muka ng debosyon sa Birhen sa Asunsyon, ang katapusan
sa buhay ni Maria. That is the chapel that we are still building, and some basic other facilities, improving the church grounds, open grounds, kasi yan din po ang kulang namin dito, open grounds. Pagpapaganda po and preserving our open grounds po dito sa Maasin para po sa ating mga pilgrims and devotees. Thank you po, Yan po. Father. Brother Ivan, ano Wow. tatanong natin kay Father? Talagang inspiring po pala talaga ang pagdadalaw po sa Antipolo Cathedral. Amen. Amen. Opo. Father, so ano-ano pa po ba yung may mga plano pa po ba o hakbang itong ating dambana, like special project or what na talagang ito po yung parang isa sa mga way po ng ating pong shrine para po mas lalo pa po maging epektibo na dambana sa karangalan po ng Nuestra Señora de la Asunción. Brother Ivan, ang totoo po niyan is after yung Odette po is also really a wake-up call sa amin na administrasyon, lalo na sa mga malalapit na mga deboto ng Birhen, na isiguro ang stability ng complex, and we are focusing on that right now. So kakatapos lamang po namin sa muling pagbububong sa tulong po ng University of Santo Tomas, ang Cultural Heritage Team. Sila po ang tumulong kung paano po natin muling bububungan ng katedral. Ang susunod na po ang mga drainage system, na para sigurado pong kung sakasakali man po na meron ulit na mga ganun kalalaking mga typhoons, hindi po magbabaha ang ating shrine, at lalong may iwasan ang nababasa o masira ang mga gamit sa debosyon na nasa loob ng simbahan. Ang isa pa is we really want to improve our facilities, ang aming candle gallery, na talaga namang kung pupunta sila, bibisita ang mga pilgrims, ma-appreciate nila yung mga basic acts of devotion. Sa katunayan po, kaka-open lang din namin ang aming tinatawag na Artículos del Santuario. It's a sort of a gift shop, souvenir shop, and basically a support sa mga devotees where they can acquire mga imahe ng Birhen, Nobinaryo, iba-ibang klaseng souvenirs at iba pa. At ngayon, isa rin sa aming ginagawa is makapunta doon sa likod ng mismong ivory image, sa likod ng altar, ang mga deboto, para talagang mahipo nila ang mismong imahen, dahil tayo mga Pilipino very expressive sa ating faith in different ways, using our different senses. At isa ang yan na paghipo sa imahen. So ginagawa din natin yan. Plus the many others, mga elevator at iba pa para sa ating mga PWDs na bibisita sa kanya. Yan po. Father, sa isang maiksi na lang po, Father, paano po nagiging tanda ng pananampalataya sa Maasin yung debosyon sa Birhen ng Asunsyon? Opo. Maraming salamat po sa napakamagandang question, Father Nante. Hayaan niyo po ako na pahintulutan po ninyo ko na basahin po ang isang stanza sa Canonical Coronation theme song na ginawa po ng isang local artist. Actually, isa po siya sa mga miyembro ng Maasin Trio, kung natatandaan pa po natin. Ito po ang mga linya. O Maria, among mahal nga patrona, dalangpanan tigpangama kanatong tanan. Ikaw matamis nga pagpadayag sa gugma sa Dios. Ikaw gihatag iwag sa nahisalaag nga kalag. Siyempre po aking ita-translate. O Maria, among mahal nga patrona, O Maria, ating mahal na patrona, dalangpanan is refuge, help. Tigpangama is intercessor, all of our intercessor. Ito po ang pinakamabigat na linya. Ikaw matamis nga pagpadayag sa gugma sa Dios. You are the sweetest expression of divine providence. Ikaw gihatag iwag sa nahisalaag nga kalag. You are a light given to us, especially sa mga nawawalang mga souls. And sa huli po, makikita po natin dito na si Maria, inihahatid po tayo sa Diyos. Kaya sa huli po,
habang pinag-uusapan po natin si Maria isip as a mother, as kalakbay, katuwang, ito pong lahat ay mga biyaya na galing sa Diyos. At para sa amin dito po, mga deboto ng mahal na Birhen ng Asunsyon, ang mahal na patrona, ang mga answered prayers, ang mga favors na galing sa Kanya, at siya mismo is the sweetest expression of divine love, of God's love for us all. Yan po. Amen. Grabe. Grabe Ngayon naman. po, Father Vincent, Father JP, Brother Ivan, tatapusin natin itong ating podcast. Pero bago yon, hingin muna natin kay Father JP yung ating challenge. Mga kamanlalakbay, Father Nante, Father Vincent, Brother Ivan, ito na ho ang final episode ho natin para sa Nuestra Señora de la Asunción Maasin. At katulad ho sa mga pangalawang episodes, ang challenge ho natin, paki-share ang Facebook page o YouTube channel ng Dambana Nuestra Señora de la Asunción de Maasin. Ang aim natin pakilala talaga yung devotion sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya sana tulungan ho natin, paki-share ho ang kanilang Facebook page at online platforms. Ang hindi gumawa ng challenge, ano mangyayari? Ang hindi gumawa ng challenge, ayan, papangit. Maraming salamat, Father JP. Maraming salamat, Father Vincent, Brother Ivan. Maraming salamat din kay Doc Jerome. Sa lahat po natin mga viewers, maraming salamat po. At huwag po tayong mapapagod na mag-promote ng debosyon sa Mahal na Birhen. Ipakita natin na tunay tayong Pueblo Amante de Maria. At ngayon natuklasan natin sa Maasin, merong isang Birhen, merong isang patrona na laging kadamay, na laging kasama ng mga taga-Maasin. Umulan man at bumagyo, umaraw man o umulan, nandun ang patrona, ang Mahal na Birhen. Amen? Amen. Ayun nga natin si Father ng closing prayer at final blessing. Atin pong dadasalin ang aming laging dinadasal sa harap ng altar ng mahal na Birhen, mahal na patrona. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Maria, among mahal nga patrona, gamhanan nga Birhen, ray nga gipasaka sa langit. Ikaw ang makagagahom ug mahimayaong tigpanalipod sa simbahan ug patrona sa Dios sa Maasin. Ikaw ang katingalahang panabang sa mga Kristiyanos. Ikaw ang gikalisangan sama sa mga kasundaluhang nahanay sa panggubatan. Ikaw ang nagasumpo sa matag sayop ng pagtulunan sa tibuok kalibutan. Taliwala sa among mga pakigbisog, among kahingawa ug mga kalisdanan, panalipdi kami batok sa mga kaaway, ug sa takna sa among kamatayon, dawatang among kalagna sa paraiso. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Maraming salamat po. Excellency Bishop Precioso Cantillas, Bishop of Maasin, Monsignor Bernardo Pantin, Secretary General of the CBCP, brother priests gathered here in the cathedral, religious men and women, lay faithful of the Diocese of Maasin. For me as your papal nuncio, it gives me lots of joy and happiness to be here once again in your wonderful diocese to celebrate today this coronación canónica de Nuestra Señora de la Asunción, this pontifical coronation
of Our Lady of the Assumption. As all of you know, this beautiful image of Our Lady, which is here in the sanctuary of the cathedral, received the honor of an episcopal coronation on August 15th of 2018, when Cardinal Tagle came and did the episcopal coronation of Our Lady, La Patrona of your diocese. And today, myself, your Papal Nuncio, the representative of Pope Francis, is here for my second visit, as I said, in Maasin, to do the pontifical coronation, which is the most solemn, most official, highest form of coronation that the Church bestows on an image of Our Lady. So today, brothers and sisters, here in the Diocese of Maasin, we are like, in a certain sense, from the perspective of heaven, when God looks down on us, the saints and the angels, as we celebrate Mary in this way for this pontifical and canonical coronation, we, in a certain sense, are like a child bringing a flower to our mother, with all the love that that expresses. And every mother knows, every mother who's in the cathedral this morning knows that when her son or daughter brings her a flower, even a simple flower, it's a sign of love that really touches her heart. And I'm sure that Mary's heart is touched this morning by the devotion of all of you here in Maasin to Our Lady. Her coronation is the fifth glorious mystery. For our gospel this morning, we read the beginning of the story of Mary's encounter with God, with the angel Gabriel, but we celebrate and we commemorate her coronation, which is beautifully depicted in this wonderful stained glass window here to your left in the transept of your cathedral, this beautiful image of Mary being crowned in heaven by Jesus and the Father and the Holy Spirit. And we, in our childlike way, in our simple way, with everything and all the efforts that we can possibly muster, we try to imitate God in showing our love for Our Lady, like a child bringing a flower to his mother. We honor her because she is the one who said yes to God. There's an old saying in Latin about Mary, which is attributed to St. Bernard of Clairvaux, which may or may not actually be something he wrote, but it's attributed to him. And in Latin, it goes like this: De Maria numquam satis. What does that mean? Of Mary, you can never say enough. Of Mary, you can never say enough. So there's always more to say about Our Lady. And all of us, all of you, all of us who are devotees of Mary, we know her presence in our lives. We know that by praying the rosary, she intercedes for us. We know that Mary is like a mother who is kind of in the background, but organizing things in our lives, preparing things for us, taking care of us in her beautiful maternal way. How gifted we are to have Mary as our mother, and how joyful we are today to honor her, to give this pontifical canonical coronation of Our Lady, La Patrona of your diocese, saying to Mary, Mary, we love you. Mary, we thank you. Mary, protect us. Mary, intercede for us. So, my dear brothers and sisters in Christ, as you can see, for me as your Papal Nuncio, it gives me so much happiness to be here for my second visit to your diocese, to participate in this pontifical coronation, this coronación canónica de Nuestra Señora de la Asunción. May Mary be your mother. May she intercede for you. May she show you the path that leads to joy and to heavenly life. God bless you.